After the investigation of our legal team, patay na si Chad Macario at hindi na nahanap ang suspect. So, walang ibang pwedeng mag-testify sa anomalyang ito? Gilbert! Please! You know the rules. You are not allowed to enter the office habang iniimbestigahan ka. Alam kong masama ang tingin niyo sa akin ngayon. But before you judge me, kailangan niyo makita to. Ito ang magpapatunay na malinis ang pangalan ko. At mali ang mga binibintang niyo sa akin. Sir, I grew up in this company. Tinulungan ko ang tatay ko palaguin ang negosyo na to. Bakit ko sisirain yun? Bakit ko sisirain ang pangalan ko? Belinda, sana naman inisip mo yung effort at paghihirap ko para sa kumpanya na ito. Bago mo ko inusgahan. Hanggang mo naman muna explanation ko. Araw-araw, gabi-gabi kasama kita. Kakwentuhan, kasamang kumain, kainuman. Ba't di ko man lang nahalata? Ganun ba ako katanga? At tingin mo? Pinagkamalat pa kitang bakla eh. Babae ka naman pala. Sorry. Hindi ko gustong lukuhin ka. Kailangan ko lang talaga magpalit ng identity. Para saan? May nagtakal sa buhay ko. Takot na takot ako nun. Hindi ko alam yung gagawin ko. Kaya naisip ko magpakalayo. Hindi ko naman alam na dito ako mapupunta. Hindi ko naman alam na sa'yo ako dadalhin ng nanay. Ito ang mansyon namin. Welcome! Pasok! Huwag alala. Ako lang at tito ko at mga kapatid ko nakatira dito. Sigurado, tatanggapin ka rin ng tito ko. Ikaw! Nagmamotor ako noon. Tapos biglang may coaching sumagasa sa akin. Alam ko, hindi aksidente. Sinadya niya yun para patayin ako. Patayin? Sino naman ang gustong pumatay sa'yo? Wala ko si Frank. Si Frank? Yung kalaban natin? Ang anghel at demonyo sa buhay mo.
Gusto ko lang namang malaman at ma-verify sa'yo kung ano talaga ang totoo. Dahil nabalitaan ko na ikaw daw, Monique, ang dahilan kung bakit ayaw ibenta ng mga taga-barangay Bataktak ang kanilang mga lupa sa akin. Ay ano naman kung ako nga ang kumakausap sa kanila. Bata ka pa, Monique. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Baka bigla kang mawala sa mundo. Dahil ayoko ipagbenta sa kanya yung mga bahay namin sa barangay Padakdak. Kaya pagkatapos ng nangyari, naisip ko magpalit ng identity. Maging si Dino para hindi niya ako masundan. Eh, ba't di mo sa akin sinabi? Dahil mas safe pag walang ibang nakakaalam. At saka, noong una, hindi naman ako sigurado kung mapagkakatiwalaan kita eh. At kung patitirahin mo ba ako dito sa bahay mo, pag nalaman mo may gustong pumatay sa akin. Ganon yung tingin mo sa akin. O ngayon, ano? Ano yung pakiramdam mo ngayon? Na pinaikot mo kaming lahat. Hindi ko intensyon yun. Maniwala ka sa akin, ilang beses kong sinubukang umamin sa'yo. Kaya lang napangunahan ako ng takot. Natakot ako na baka magalit ka sa akin. Kasi di ba lagi mo sinasabi, ayaw mo sa taong sinungaling, ayaw mo sa manluloko, ayaw mo sa traitor. Kasi na-trauma ka sa nangyari sa kuya mo, kaya natakot ako. At higit sa lahat, hindi ko alam kung matatanggap mo ako bilang si Monique. Mali ka, Dino. Este, Monique. Kaya ko nang maintindihin na babae ka eh. At kaya ko nang tanggapin na nanganganib yung buhay mo. Ang hindi ko lang kayang tanggapin, yung pinagmukha mo kong tanga. Tinago sa atin na babae siya. Alam mo namang galit ako sinungaling. Pero kung babae nga siya, tapos may gusto ko sa kanya, o edi, hindi ako bakla nun. Lahat na lang kayo, iniiwan kami. Halika nga dito. Nandito pa naman ang Kuya Cardenio. Hindi na kayo pababayaran. Basta tatandaan nyo, mahal na mahal kayo ni Ate Monique. Carding, mauna na ako. Gusto ko lang malaman mo na sobra ako nagpapasalamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito. Sorry talaga ako, nagsinungaling ako sa'yo. Lahat ng pinakita ko sa'yo at sa mga bata, totoo lahat yun. Ina mo?